Okay, so today we are going to do our before and after challenge with the hashtag We Don't Deserve This Planet. We saw that online and we want to join the bandwagon because we think that it's a really good project. So I am now ready to head out. I'm wearing my MW t-shirt, Mango Women. That's the women's org that I founded here in Echaga, Isabela. And I'm going to do this with everybody in our office, in our MW office. So that's why I'm wearing the shirt. Everybody else is going to wear the shirt. And I also am ready with my, ta-da, my mask in case mabaho. So we're going. I am going to show you what we have accomplished. So it's already 4 in the afternoon, not so sunny anymore, which is a good time to do this. And we already have so many prospects for the areas that we're gonna clean up. We're gonna start with one, of course, for today. And we are planning to do this once a week. So here goes. Hello! Hi! Ready na ba kayo? Yes! Woohoo! Let's do this! Uy, ready ka rin, ha? Hello again! So, ito na ang aming grupo. This is our group that will do the cleanup. So, we're very ready. Pumili kami ng mga tongs. Yan, mga metal tongs. Ang dukot ng mga basura. At ng mga used na mga sako para ma-segregate namin ang mga basura. So, ito ang lilinisin naming area. So, we got this for 15 pesos each at the palengke, at the market. Ready na kaming mamulot. But before that, we're going to do a before picture muna. Kanina pa kami kumukuha ng basura pero parang hindi siya nauubos. 30 minutes na pero parang hindi siya nauubos. Ilan kami? Kasi yung mga basura nila nandun na sa ilalim ng lupa. So every time may kukunin kang isa, parang ang dami niyang kasunod sa ilalim. So parang hindi siya nauubos and ang hirap mag-segregate ng basura. Lalo na pag ganito, malalalim na siya. Nakita pa kaming ahas. Hiniwalay namin yung plastic dun sa mga hazardous, yung mga babasagin. Ano po, nung una po kasi, nung pinuntahan namin to kahapon, sobrang na-challenge po kami, excited ma'am na gawin to. Pero nung ginagawa na namin siya ma'am, parang dadating talaga sa point na susuko ka ma'am kasi sobrang dami talaga. Nakakapanlumo. Excited, akala ko madaling mag-segregate ng basura. Mamulot ng basura. Yung pala grabe, masakit sa ilong. Makikita mo talaga na hindi na nabubulok. So ang iniisip natin ngayon yung global warming, kaya nagkakaganito dahil sa kagagawan din ng tao. Hindi sila talaga marunong magpahalaga sa ating inang kalikasan. Kaya ang ginagawa, tinapon-tapon dito, tapon doon. Diaper ma'am, saka napkin, sanitary napkin, tapos po hard plastic. Ang paulit-ulit ko nakikita puro diapers, napkins, yung mga plastic ng pinagkainan ng chichirya.
ma'am, fulfilling naman po, lalo na po pag may nakikita ka pong pagbabago, medyo nakakatanggal po ng pagod pag nakikita mo may changes ulit. Kailangan ho talagang limitahin natin ang paggamit ng plastic para hindi tayo mabuntunan ng basurang plastic. Ngayon, sinunog na po yung basura, kagaya ng mga Pampers, hindi nasusunog, nandyan pa rin po siya. Yung mga hinakot namin kanina, buo pa rin yung nasunog lang yung outer, pero yung mga parang jelly, nandyan pa rin. Yun ang super baho kanina, ma'am. Po, sobra talaga. Ngayon po, parang talagang babawasan ko na pong paggamit or hanggat maaari po, hindi na po talaga gagamit ng plastic. Hanggat maaari po, nakikiusap po ako na please lang, bawasan or wag na po talaga totally gumamit ng plastic at saka magkalat ng basura. Thank you. Ayun ang plastic! Okay, kakatapos lang namin mag-segregate at maglinis ng basura dun sa area na una namin pinuntahan. Hindi pa rin kami natapos, so balak namin balikan tomorrow. Pinuntahan kami ni Cap kung saan yung barangay na yun. At very helpful naman si Kapitan. Actually, sabi niya hindi daw basura ng barangay nila kasi marami pang ibang mga katabing barangay. Kasi boundary yun. So, ang dami ibang mga barangay na doon nagtatapon ng basura. So, bukas, tutulungan kami ni Cap na tapusin yung paglinis at pag-segregate ng basura doon sa area na yun. We learned though today na kulang ang aming mga gamit. So, besides yung sa tongs, kailangan din pala namin susunod na magbota kasi nakakita ng ahas. Yung nagtakbuhan yung iba at cobra pa yung nakita nilang ahas. Kailangan next time, we have to be prepared. We have to wear boots to protect us. And also, we have to bring siguro yung shovel at saka yung kalaykay. Kasi, ang dami dun sa mga basura na nakabaon na sa lupa. Yun lang. Yun yung observation namin for our first day of cleaning up. Nandito kami ulit ngayon sa area kung saan hindi namin natapos linisin kahapon. So, to our surprise, naglinis naman sila. Pero pagdating namin, puro sunog. Sinunog din nila yung basura at tinambakan ulit nila ng panibagong basura. So, I guess, daily ang pagtapon nila ng basura dito kasi kahapon lang kami galing, ng hapon na hapon. So, ibig sabihin, araw-araw sila nagtatapon dito ng basura. So, ito ang challenge ngayon. So, yung paglinis namin kahapon, uulitin na naman namin ngayong araw dahil panibago na namang tambak ng basura. So, to show you, ito yun. At ang mga sunog nila, yan, ang daming usok. Kaya, ang hirap tuloy, huminga dito. Yan ang challenge. So, ikaw na ang naglilinis. Ikaw pa ang pinapahirapan. Okay? Kakabalik lang namin from our day 2 clean up. We went there at 1. We were expecting na we will just be finishing yung nilinis namin yesterday. But, turns out, mas marami pa kaming lilinisin today because may bagong tambak ng basura. Habang inuulan kami, nakakasingot kami ng usok.
Plus, naglilinis kami ng panibagong basura. Nagsisegregate kami ng panibago. And then, parang hindi siya nauubos. Parang 3 feet na yung natanggal namin na basura. Pero, meron pa rin natitira. So, we don't know how deep it's going to be. So, we're planning na bumalik ulit. So, we had to leave already kasi it was already 4 p.m. and malayo pa yung mga tirahan ng iba naming kasama. And at the same time, I kept thinking about Coco because he was probably already looking for me, which yun nga, hinahanap niya ako because he needed also to breastfeed. So, yun. So, pagdating, una kong ginawa is nagtago ako from Coco kasi pag nakita niya ako, once he sees me, malamang he's going to cry and he's going to want me to breastfeed him. So, nagtago muna ako. I went straight to the bathroom para maligo. Same as yesterday. Todo scrub, todo ligo. Medyo struggle lang ito. We didn't expect na ganito siya ka-hirap. But I guess it's something we can offer for our Lenten sacrifice. Nananawagan po kami sa lahat ng mga taga-barangay Tuguegarao, Salay, Santo Domingo, Dugayong. Yan ang mga surrounding barangays dito na nagtatapon ng basura. So, wala na mga amin kung sinong barangay to. Pero sabi, itong lahat ng mga barangay na nakasurround dito, yan daw sila daw ang mga nagtatapon ng basura dito. Nanawagan kami sa inyo. Kahapon lang kami naglinis, pero ngayon, tinambakan nyo na naman kami ng basura. Wala pang isang araw ang pagitan nun, kasi late in the afternoon kami. Ngayon, 1:00, sa ilalim ng araw, naglilinis kami dito. Sana, padaliin nyo rin ang buhay namin. Next time, please, sana po, sama-sama tayo mag-segregate ng ating mga basura. Madali lang po yan. Kailangan lang konting tiyaga. Hiwalayin nyo ang plastic. Hiwalayin nyo sa nabubulok. Hiwalayin nyo ang papel. Hiwalayin nyo ang bote. Mga babasagin. Kasi dito nakakatapa kami ng mga bubog. Tapos, nagsunog pa kayo dito. So, hindi kami makahinga. Kakalinis. Sana po sa mga makakapanood nito, sana naman itong video na to ay makapagbago ng isip nyo, ng puso nyo, na sana mag-effort din po tayo. Tulong-tulong tayo dito sa paglilinis sa ating planeta. Sama-sama tayo magbago ng ating kapaligiran.